pilgrimage. And I believe all of us experience an overwhelming graces from the Lord. Naalala ko tuloy one time, yung isang nanay, she will celebrate her birthday mga 75 years na. May mga binigay. May tatlo siyang anak na lalaki. Dahil nakapagtapos niya sa hirap, naitawid niya, naging mga professional yung anak niya, tatlong boys. Sabi ng tatlo, let us give the best gift to mom. Kaya silang tatlo, yung panganay, yung middle child, yung bunso, nag-uusap kung ano pwede ibigay sa nanay. Sabi ng panganay, dahil medyo ako na may nakakaangat sa inyong lahat. Kaya ibibigay ko kay mami yung ano yan, dream house. So, bumili siya. Kilo dream house. Malaking bahay, sabi niya ganyan. Palagay ko, pag nakita ko ng nanay natin, matutuwa siya. Ito yung bunga ng kanyang bahay. Sabi ng pangalawa, okay kuya, kung yan naman ang ibibigay mo, bibigay ko kay nanay ay kotse. Para anytime na gusto niyang lumabas, may magagamit siya. Yung bunso, dahil medyo kagagraduate lang, nag-isip siya. Ako sabi niya, yung mga kapatid ko, ang gaganda ng regalo. Ako, kapapasok ko lang sa trabaho. Ano kaya pwede ko maibigay sa nanay ko? Isip siya, ikot-ikot siya sa mall. May nakita sa mall, isang pet shop. Sabi niya, tama-tama ito. Gusto kong regaluhan si nanay na makakasama niya kahit pa paano sa bahay. Nakakita siya ng isang ibon na nagsasalita. Ano tawag doon sa ibon niya? Sabi ng pet owner, sabi ng pet shop owner, sabi niya, magaling mo sa itong ibon na ito kasi memorize niya yung Bible. The best ko kay nanay kasi si nanay hindi ko mahina na yung mata. Tama, pakikinig na lang siya sa ibon para papasahan siya. Papaliwanag sa kanya. Sasabihin ng ibon yung salita ng Diyos. From the beginning of the Bible, Genesis 2, Exodus. Isapos bakit yung Bible? Second book pala, Exodus, Genesis 2, Revelation, from Old to New Testament. So binili niya kahit medyo tama-tama lang sa kanyang budget. Medyo mahal din kasi alam niya yung Bible. Sabi, tama-tama. Si nanay hindi na magbabasa ng Bible, makikinig na lang sa ibon. So they gave to mom lahat. Bigay nila lahat. Tapos nag-uusap-usap sila magkakapatid kung sino yung magugustuhan ni nanay. Tahimik lang yung bunso. Ano ba naman yung ibon nagsasalita? Kaya after 1 week na ibigay na kay nanay, pumunta sila lahat sa bahay para tanungin sa ina kung sino na gusto niya. Sabi ng panganay, siyempre, bidang-bida dahil mansion ang binigay niya. Nagustuhan mo ba itong bahay na binigay ko sa inyo? Sabi niya, anak ko po, anak, maraming salamat. I'm very, very happy. Pero sana'y maliit na lang. Hirap na maglakad, ang laki-laki ng bahay. Hirap-hirap na ako umakyat, bumaba. Sabi niya ganyan. Ako, nagkaroon ng lakas ng loob yung pangalawa. Sabi siguro, mas nagustuhan ni nanay yung regalo ko yung kotse. Nay, nagustuhan mo ba yung kotse? Kahit saan pwede ka lang pumunta. Sabi nung nanay ko, anak, maraming salamat. Pero wala na akong hilig mag-mall na yun. Mas magandang dito lang ako sa bahay. Kung nagkaroon ng pag-asa yung bunso mo, anak, binida niya yung regalo niya. Nay, palagi ko na gusto ko yung regalo ko. Binabasahan ka ng ibon ng salita ng isang ko. Sabi naman ako, anak, gusto ko yung regalo mo. Maraming salamat. Ang sarap pala ng ibon. Pinadobo siya. Hindi pala namin sinabi kasi sabi namin, pinadobo. Tingin ko yun ang kadalasang problema ng mga Pharisees and scribes. They don't listen to Jesus. Kaya madalas, instead of forming their hearts according to the Word of God, they always test Christ, katulad ng gospel natin ngayon. But when we look at the example of Mary, not only obedient to the will of God, but she attentively listened to the Word of God. Kaya kapag nakikinig ka, palagay ko mas marami kang matututunan. Kapag nakikinig ka, mas marami kang malalaman. Especially when we listen to the Word of God, like Mary. Kaya nga, tingin ko, this pilgrimage is not only for us to see the greatness of God, but for us to listen and learn from that. Anong natutunan mo sa ating paglalakbay? I think that's
That's the value of this pilgrimage. Ang dami nating mga pictures, picture. Ang dami nating mga benefits. But at the end of the day, what is more important is the learning that we experience in this pilgrimage. Kaya tingin ko maganda yun, no? Ano yung great or ano yung blessing, learning na natutunan mo sa pilgrimage na ito by listening to the Lord. No? Sa akin siguro, bago ko ibigay kung sino gusto mag-volunteer, isa dito, tsaka isa dyan. Tsaka isa doon. Sa akin, tingin ko we are here not for any other reason, but we are here because of God's faithfulness. Kung tinitignan ko yung grotto, the apparition of Our Lady to this place, I think that's God's faithfulness to His covenant. Ayaw ng Diyos mapahamak tayo eh. Kaya kahit yung kanyang nanay, patuloy niyang sinasabihan, please tell my children, tell my people, tell my beloved sons and daughters to repent, change their life, and learn to pray and to be sincere in their relationship to one another. We are here not for any other reason. We are here because God is faithful. Tapat ang Diyos sa atin. Pagbalik-baliktarin mo man ang mundo, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. At ang Diyos ay mananatiling tapat. And I think that what sustains us, the faithfulness of God. The faithfulness of the Lord to His covenant to us. That He will always be with us. That He will bring us back to paradise. That He will bring us back to His kingdom. And I think for me, that's an overwhelming. Bakit maraming mga apparition ng Blessed Mother? Because God wants to tell us, I want you to be with me in my kingdom. After saying everything, it is my mother's reminding us of what is the right way towards the kingdom of God. Binigay na kasi lahat ni Jesus. Ginawa niya na lahat. Namatay at muling nabuhay just to give the best for us. Kaya nga anong last card, pinapaalaala sa atin ng kanyang ina. What is the best way to inherit the kingdom of God? Penance, prayer, and work of mercy or charity. Sa akin, overwhelming yun how God is faithful to us in our pilgrimage, in my life as a priest, in our almost ilang araw na? 16 days of, no? Hindi biro po yung 16 days. Kung i-imagine yung mga pinupunta natin, tapos mga inaangaw si Chad, nakakatakot, no? May mga mandurukot dyan. Pati yung event na nangyari sa buhay niya, sabi ko, Lord, please guide us, protect us. At the end of it, we realize it's really God's faithfulness to us. Why we are here. Why you are here, because God remains faithful to us. Tingin ko yun ang nagsusustain sa atin eh. Every time we celebrate the Eucharist, it is God's faithfulness. Every time we eat and we have fellowship together, it's God's faithfulness. We are here because God is faithful. And it will remain forever, the fidelity and faithfulness of God to me and to all